the prosecution wasted no time raising an issue over evidence comparison with the defense. Kumuha tayo ng detalye kay Isaiah Mirafuentes mula sa Senado. Isaiah, go ahead. May matapos ng kahapon dahil sa kapagat, tuloy nga ang paglilitis ngayong araw at ang nakaharap na testigo ng prosekusyon ay si Sailin May del Campo, ang State Auditor ng Commission on Audit. Pero sa panimula pa lang May ng paglilitis ay may tila sinumbong na agad si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa impeachment court. Aniya, nag-text daw kasi sila sa depensa last week para sana magsagawa ng comparing of evidence noong Thursday and Friday. Subalit hindi agad nag-reply ang defense team. At anila, mas mapabilis kasi ang trial sakaling gawin nila ito at mag-stipulate ang depensa. Ito po ang nangyari, na-indyan po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message, and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo magmi-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Wala pa rin sagot, Your Honor. Matapos ang matagal nilang paghihintay, sumagot naman daw ang depensa. Pero ang gusto raw ng defense ay sa August 14 ito gawin o sa Friday na inalmahan naman ng prosekusyon. May sa nagpapatuloy na trial, maraming ang mga pangalan muli ang naungkat sa paglilitis. Kabilang sa mga bagong pangalan na ating narinig ay si Pia Piatos Lim, Ann Ong Pauco, Hart Santiago, Beth Revilla, Clarice Honteveros, Jose Jocno Jr. at iba pa. Sila yung mga pangalan na nakasulat doon sa acknowledgement receipts na umano'y nakatanggap nitong confidential funds mula sa Office of the Vice President. Maya. Isaiah, makakaya ba na, kasi 31 days lang ang allotted for Article 1, ano? So, the prosecution needs to squeeze in a number of witnesses dito sa 31 days. Ano ang sinabi nila dito? Parang kulang na sila sa oras. Tama ka dyan, Maylo. After the prosecution last week, they will evaluate kung ano ba ang magiging hakbang nila. Dahil para sa pakiramdam nila, may nakukulangan o nabibitin nga sila dito sa oras ng trial. Ang sabi sa atin ng House Trial spokesperson, titignan nila kung sasapat pa ba yung mga panahon nila para nga dito sa confidential funds. At abangan natin ngayong araw kung ano nga resulta ng kanilang evaluation kaugnay nga dyan. Pero sinasabi sa atin palagi ng prosecution na susubukan nila, gagawin nila ang kanilang makakaya para mapabilis itong paglilitis. Ngayon nga lang, bago ako bago pumasok rin si Capunan, Attorney Capunan sa impeachment court, nakausap rin natin siya. Ang sinasabi niya sa atin, sila may mga delaying tactics na raw silang nararamdaman ng defense na kabilang na nga dyan yung hindi pag-stipulate. So titingnan natin kung itutuloy ba ng prosekusyon na i-request sa impeachment court na ibalik sa hapon itong paglilitis para sana medyo mapahaba-haba itong trial. Alam ko rin, Isaiah, alam ko rin na naka-line up next yung mga disbursing officers ng DepEd at ng OVP, sila Gina Acosta at Edward Fajarda. Kailan kaya sila maipipresenta? May based doon sa na ipinadala dito sa dalawang tinrawag nga natin hostile witness ay ngayong this week dapat sila haharap. Actually kanina bago mag-start yung trial, nakita nating pumasok sa holding area ng witnesses itong si Gina Acosta. Pero titingnan natin kung agad bang matatapos itong si Sailin del Campo na kasalukuyang nakasalang sa witness stand. According to the prosecution, if ever nga daw na maaga itong matapos, ay isasalang na nila agad itong si Gina Acosta. Yan ay kung papayagan na papayagan sila ng impeachment court na ihabol si Gina Acosta. Alright. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat.